Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagabilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." At sinabi niya sa lahat, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sound check, ayun. Sumainyo ang kapayapaan. Hi! Hello! Buhay pa kayo? Sige, subukan natin. 5.5 palakpak para sa Panginoon. Ay, salamat, natuto rin sila. Very good children. Okay, bago ko simulan ang aking homilia, pwede po bang tumayo ang mga ama ng tahanan? Lahat mo ng tatay, tumayo kayo. Palakpakan natin sila. Happy Father's Day. Okay, kuna po tayo. So, mamaya po, yung second part ng homilia ay iaalay namin sa inyo. Amen? Minsan po kasi marami tayong magandang sinasabi sa isang tao kapag patay na. O ngayon, buhay pa, sabihan na natin. Ha? O di man namin hanggang na mamatay na kayo, mga tatay. Iaalay natin yung second part ng homilia para sa inyo. Okay. Tanong ni Father Willie, sino po ba talaga sa atin ang nais na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo? Taas ang kamay ng nais sumunod. Tumaas kayo. Yung mga hindi tumaas, sorry na lang kayo. Sinong susundan ninyo? Ayan. Sa pagsunod ho natin sa Panginoon, ay malinaw at klarong-klaro na ibinigay ng Ebanghelyo sa araw na ito kung ano yung mga criteria para tayo ay sumunod. Unang requirement, binanggit sa mabuting balita, itakwil ang sarili. Renounce oneself. Alam nyo, hindi naman itakwil eh. Sa ibang salita, ang ginamit ay hate yourself. Kapuutan ang sarili. Ano ibig po sabihin nito? Kapuutan. Magagalit ka sa sarili mo? Sasampalin mo bang ganyan? Ha? Ano yung kapuutan? Na sinatawag dito na kung ikaw ay naninirahan o nandoon ka sa sitwasyon na ikaw ay nagkakasala, tinatawagan ka ni Jesus, iwan mo yan. Kapuutan mo yan. Hindi ka dyan magiging masaya. Amen? Kung tayo ay maraming relasyon, dahil malayo tayo sa ating mahal sa buhay, naghahanap ka ng affection, nalulungkot ka, nandiyan si Inday, gumingiti sa iyo.
Ikaw naman dudong, nalulungkot ka din. Anong tukso ng demonyo sa'yo? Ayan si Inday. Welcome mo siya. Pero meron kang responsibility sa Pinas. Oh. I-renounce ang sarili. Amen? Pag-renounce. O ngayon, naku, matatapos ang Ramadan. Ang daming offer sa mall. Hombo, gusto ko na nga sanang bumili. Wala akong pambili. Ha? Tutusuhin na naman tayo. Uy, ayan. May credit card ka naman. Kumuha ka. Renounce oneself. Yun yung pag-renounce. Yung pagtatakwil sa sarili. Amen? Kaya dapat malinaw sa atin ano ba yung ating needs at yung ating wants. Amen? Amen. Klaro ito. Yun ang pag-renounce. Yung needs, ano yung pangailangan mo ngayon? Ang dami lumalapit sa akin. Medyo may edad na. Parang may inaantok eh. Sabi sa inyo, pag inaantok, napapasigaw talaga ako. Oh. Lalapit. Father. 59 years old na ako, Father. Wala pa akong asawa. Ba? Nung sinasabi yung 59, kumikindat sa akin. Excuse me. I'm single but not available. Needs mo ba yan? Mag-asawa ka, 59 ka na. Needs o wants? Wants mo lang. Oh. Eh yung iba nga eh, gusto na isoli yung asawa dahil binubugbog sila. Ikaw gusto mo mag-asawa, 59 ka na. Oh. Needs ba yan o wants? Amen. Kailangan klaro ito. Oh. Yung cellphone mo ngayon, iPhone 5. May iPhone 6 na. Needs o wants? Wants. Kasi minsan yung iPhone, parang status symbol yan. Pagtatawa na ka ng kasama mo, iPhone 6 na. Dapat yung may plus. Di ba? Oh, needs o wants? Oh, uutang na naman tayo. Para lang may iPhone ka. May iPhone ka pa. Wala ka na may iPhone. Oh, di ba? Oh, needs at wants. Dapat klaro. So yun, dito pumapasok. Ano ba yung i-renounce ko? Kaputan ng sarili. Eh, meron naman tayo. Nagtatabaho dito. Ang cellphone niya, talaga napakasimple. Nokia 3210. Ha? Hindi na mabasa yung keypad sa ulado niya. Kapatid naman, kumikita ka, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Amen? Ha? Oh. Needs mo naman, bumili ka man ng bago. Mahaba din Diyos. Wala pang takip yung likod. Scotch tape pa. Ano ba yun? Ako'y naaawa sa kanya. Ay, hindi na naman yun. Ayun ang hirap mo sa atin eh. Masyado tayong, okay naman mo yan pag may needs mo yung mga natin sa buhay, pagpadala mo tayo. Pero minsan mo, nakakalimutan natin, sarili natin. Nagtitipid tayo. Umaga noodles. Breakfast noodles. Tanghalian noodles. Kaya pag uwi mo sa, sa Pilipinas, kuha ka ng Koreano, no? Ano noodles? Alagaan ng sarili. Yun ang needs. Oh, kita na natin, di ba? Yung needs sa wants. Itatakwil natin yung mga unnecessary things. Yun ang gusto ng Panginoon. No? Renounce oneself. Pangalawang requirement, carry your cross. Huwag niyo ipagdasal na alisin ang cross sa buhay ninyo. Dahil kung wala ka ng cross, hindi ka na Kristiyano. Amen? Tingnan ninyo, let us meditate yung simbolo ng cross. Anong simbolo ko yung ganyan? Sa math, anong simbolo yan? Plus. Yung another side pa niyan, positive o negative? Positive. Therefore,
The cross adds meaning in our life. Amen. Amen? Ayaw mo ipagdasal, tanggalin mo. Ay, Padre, yung asawa ko, lagi akong binubugbog. Ilan taon kayo magkasama? Mag-golden na ho kami. Panginoon ko naman. Mag-golden ka na, hindi pa natatanggap niya suntok na asawa mo. Dapat tanggap mo na siya. Ay, Father, yung asawa ko, inom ng inom. E anong gagawin natin? Uminom ka din. Lagyan mo ng Clorox para medyo may tama, malakas ang sipa. Oh. Yun na siya Oh. Pasanin mo yung krus mo. Krus mo, biyenan mo. Naku, ang maraming kinabaan. Pasanin mo. Kung kasama mo sa Abu Dhabi, pag uwi mo sa bahay, kargahin mo siya. Tuhulog mo sa 10th floor. Ay, hindi yan hindi yan sa Diyos. No? Kasi ito ang ating mentality. Gusto natin baguhin ng tao. Hindi ho ang isang Kristyano, hindi nagpapabago. Tayo ang magbabago para sa Kanya. Kanina may pinasal ako, taga Cebu. Nagsimba kaya sila? Nag-honeymoon na yun. Saan ko magsimba muna bago mag-honeymoon? Nakakatawa. Pareho silang Bisaya ba? Nagsibuan kami. Sibuan kami. Uy, tana. Ano man ang inyong dahilan, kaya kayo magninyo. Kung dakong pag-ibig, tama naman yan. Ha? Tapos sabi ko, mamaya, marami kayong bisita. I-entertainin ninyo. Magbubukas kayo ng regalo. Unang bukas, Arinola. May cheque, 10 million from Bangladesh. RCBC. Andun pala yun. Tinigalo sa iyo. Napagod kayo. Maya-maya, matutulog na kayong dalawa. Magkatabi. Walang may narinig ka. Umihilig yung babae. Ngayon, sabi ko doon sa lalaki, anong gagawin mo? Tatakpan niya daw ng unan. Di naging byudo pa na agad. Paano mo dadalhin? Krus mo yan. Kasi Father, kala ko di umihilig. Krus mo nga yan. Anong gagawin mo? Tatanggapin mo siya sa kanyang kahinaan. Kapag yung asawa may seminar sa Dubai, hindi ka na makatulog. Kasi wala na yung background music mo. So, ibig sabihin, namatay ka na. Yun ang pagpasa ng cross. Ha? Hindi itatapon. Harapin natin. Amen. Last Sunday, trending si Aling Dionisia sa kanyang ibon. Ibon ka ba? Ngayon, nung na-meet ko siya, may tanong siya. Kasi may cross din pala siya. Ang laki ng problema niya. Sabi niya sa akin, Padir, usa man, naaming dakong problema. Ano man yan ba? Nag-English pa siya. Padir, how can I peace my problem if the problem is my peace? Ano yung sasagot ninyo? Ha? Ano yung sasagot natin? Peace your problem. Di ba may kasabihan tayo, kung saan ka natatakot, harapin mo. Kung natatakot ka sa tubig, maligo ka araw-araw. Uminom ka ng tubig araw-araw. Kung takot ka sa dilim, pumunta ka sa dilim para ma-conquer mo. Ako ko takot sa patay. Pag nag-bless ako, ayaw kong makita. Baka mamaya nakatingin sa akin. So sabi ng tatay ko, tingnan mo, anak, tingnan mo ng tingnan hanggang ma-conquer mo. Na-conquer ko. So yun ang naalala ko. Sabi ko kay Aling Dionisia, tuwing umaga, kuha ka ng salamin. Harapin mo. Yan. Harapin mo. Sabihin mo, ang ganda-ganda mo. Harapin mo, takot mo. Amen. May fear ba kayo sa credit card? Hindi nyo na maharapin. Babayaran niya. Ha?
o harapin. Yun ang maganda. Okay? Kaya nga, itong pagdala ng krus na ito, hindi ho natin makakaya kung tayo lang ang magbubuhat. Mayabang kasi tayo eh. Akala natin, kaya natin. Amen? Naalala niyo yung istorya? Yung footprints in the sand, naalala niyo yun? May isang lalaki na naglalakad doon sa tabi ng pangpang. At habang naglalakad siya, 4 yung yapak, 2 sets of footprints. Masaya siya nung araw na yun. Dahil kasama niya ang Panginoon. So yung isang set sa kanya, yung isang set kay Lord. Pero dumating sa buhay ng taong ito, na siya ay maraming krus. Ang dami niyang problema, ang dami niyang utang, nag-text na naman yung asawa niya sa Pinas, walang kuryente, puto ng tubig, umalis ng yaya, biglang sumagot, huyo. Ang dami mong problema. Sabi ng lalaki ito, bakit kung kailan may problema ako, iniiwan mo ako, Lord? Bakit dalawa na lang yung yapak doon? Nawawala ka, no? Ano sabi ni Lord? It is then I carry you. Hindi mo na yapak yan. Akin na yan. Karga-karga kita. Huwag mo natin sabihin, malakas po tayo. Hindi natin kakayanin kung wala ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. Okay. At pangatlong requirements, ano hinihiyo sa atin? To follow in the footsteps of the Lord. Ano ho ba ang footsteps ng Lord? Ano po ba yung susundan natin? Yun ho. Ipinako. Walang kasalanan. He stretched out His hands. And He says, this is the way I love you. Patay. Nais yung pa bang sumunod? Wala nang sumasagot. Gusto nyo bang sumunod? Gusto nyo ba? O, sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, sa kapatid, gusto mong sumunod? Gusto mo sumunod? Mamatay ka. Sabihin. Wala, takot agad eh. Yan ho, susundan natin eh. Mamatay talaga tayo eh. Not only physical death, but rather, kung anong gusto natin. Yun ho ang panawagan sa atin. Kaya ba natin ito? Kaya natin dahil mayroong pagbabago. Kung nasaan, kung nandyan si Kristo, may pagbabago. Doon tayo tinatawagan. Amen? Ngayon, bigyan natin ng parangal ang ating mga tatay. Okay? Bigyan natin sila ng tingnan natin, no? Mayroong inihandang video clip. Panoorin nga natin. Simple video clip. I-alay natin ito para sa mga ama. So, panoorin natin. Tingnan natin kung mag-play ito, ha? I'll be the light. Find out what we're made of when we are called to come. Palakpakan natin ang mga tatay. Okay. Mga ama ng tahanan, ang tawag ko sa inyo ay Father. Sa Bisaya, Padir. At ang gawain ng tatay ay Pader. Diba? Sabi natin, ang tatay ang Pader. Diba? Kayo yung muog. Ang nanay ang ilaw ng tahanan. Ang biyenan ang anong anay?
Hindi mo. Pader. Pader, ha? Imagine that, ha? Kung ang demonyo gustong sirain ang tahanan, una niyang titirahin ang pader. Bagsak ang bahay. Amen? Kaya nga ang tatay ang ulo ng tahanan. Kung gustong sirain ng demonyo ang simbahan, ang unang tutuksohin ang pare. Dahil siya ang ulo ng kanyang parokya. Gayun din ang tatay. Kaya nga ang pamilya ay tinatawag na domestic church, maliit na simbahan. Ngayon, mga ama, kami ho ay nagpupugay sa inyo dahil meron kayong bukasyon o calling na kayo ho ay magiging dependent. Pader po kayo eh. Nakita natin sa video, di ba? Sinisave yung mga anak sa pagkapahamak. Yun ho ang obligasyon natin. Pero somehow, alam niyo, na-assign ako sa school, campus minister. Gawin niyo naman ho, aalagaan niyo from prep to fourth year high school. Tingnan niyo nangyari sa akin. Aalagaan mo. At karamihan ng mga bata ay pumunta sa aking office kapag break time. At ay pagkwentuhan sila sa akin. Nakikipag-wrestling sa akin. Nakikipaglaro ng chess. Dinadaya ko nga sila. Pero alam nila, dinaya ko sila. Alam niyo, sa pakikinig sa mga anak, may isa po realization na natutunan. Karamihan na lumalapit sa akin ng mga bata, wala akong parents. Wala yung tatay dahil nasa abroad. Naghahanap sila ng fatherly love. Naghahanap ng affection. Tingnan ho natin ang ating mga sarili. Sila ho ay naghahanap ng to be with them. Kahit malayo tayo, tumatawag ba tayo? May communication ba? To be with them. Not on our doings. Yes, we provide everything for them. Binibigyan yung gusto nila. Pero pag kayo po ba nagbabakasyon, nadadama niyo ba na mahal kayo ng inyong mga anak? Minsan nagiging materialistic na po sila. Ini-spoil mo natin ang mga bata. Sana po, turuan po natin sila kung gaano kahalaga ang buhay mo. Okay? So mga tatay, ito po yung hamon sa atin. Kung nais natin kung manalangin, kay San Jose, tingnan nyo si St. Joseph, silent worker. Naging mabuting ama para kay Jesus. Naging mabuting asawa para kay Maria. Yun ho ang pagiging ama. Kaya saludo ho kami sa inyong mga tatay, ha? Naway pagtibayin nyo yung responsibility, yung ipinangako ninyo sa inyong asawa, nung iniharap ninyo sa altar, na habang kayo naglalakad, no? Umiiyak ang asawa mo. Hindi mo alam dahil masaya siya o natatakot siya sa iyo. No? Minsan ho, di ba ho, pag mga babae, pag ikakasal, ang kapal ng, ano tawag doon? Anong mukha? Make-up? Kapal doon ang mukha. Mga ito talaga. Lalakad doon, umiiyak. Pagdating dito, parang monster eh. Sabog-sabog. Hindi ko alam kung itutuloy mo yung kasal o hindi eh. Hindi ba maangako kayo, mamahalin kita sa hirap at ginhawa, sa dusa at saya. Sino magpapahiwalay sa mag-asawa? Anong kabet? Kamatayan. Kayo talaga, ano bang meron relihiyon kayo? Kamatayan. Ha? Yan. Pinangako mo yan. Yung pangako nyo, wag lamang yung anniversary. Araw-araw sasabihin nyo, text nyo, mga sweetheart nyo, I love, miss you. What? Lord, express your love. Yun yung pagmamahal. Amen. Amen. At then, no, may isang tatay na matay. At during the wake, necrological, umatin yung mga kaibigan ng tatay. Andun yung nanay, yung anak. Iyak na iyak. Puti na lang, kinuha ka na ni Lord. Wala yun.
So nagsalita yung mga kaibigan, ayan si pare masaya, ay si pare mapagbigay, ayan si pare maalalahanin, ayan si pare, naku, pag wala ako, binibigyan ako niya. Sabi ng misis, anak, tiga dito. Bakit mo, mami? Tingnan mo nga kung si tatay mo pa doon. Kasi lahat ng sinasabi niya, taliwas sa kanila eh. So, charity begins at home. O pwedeng magaling tayo sa iba, sa pamilya mo, ang tapang-tapang mo. Okay? Kaya ako'y nagpapasalamat din sa akin tatay. Karpentero tatay ko. Hindi man lang kami mayaman, pero nandoon yung kanyang pagmamahal sa akin. May time na mag-abroad din siya, pupunta siya ng Saudi Arabia. Impake na lahat. Biglang nagbago yung isip niya. Sabi niya sa amin, kasi siya po kami magkakapatid. Sabi niya, hindi na ako aalis. Hindi ko ma-atin na iwan kayo. Kahit na tayo naghihirap, kahit tuyo ang ating pagkain na nasa ibabaw ng lechon, kung hindi ko kayo iiwan, yan ang tatay ko. Talaga yun ang aking pasasalamat sa aking tatay. Pasasalamat ko sa tatay. At nung pumasok ako sa seminaryo, nagpaalam ako sa kanya, sabi niya, sige anak, kung saan ka masaya, suportahan ka. Isang ama. Kala ko, suplado tatay. Believe niyo naman, from 1 year old pa lang kami, hanggang 27 ako pumasok sa seminaryo. Siya ang aming tagagupit. Nasosobrahan lang. Galing ng tatay ko, wala akong kung babaguhin ulit, bagong mundo, tatay ko pa rin ang pipiliin ko. Dahil ang tatay ko ay ang aking ama na ibinigay ng Diyos. Mga tatay, saludo ko kami sa inyo. Pagtibayin niyo inyong pananampalataya. Huwag kong manghinawa. Bigyan kayo ng lakas sa tulong panalangin ni San Jose. Ngayon po, inibitahan ko mga tatay tumayo at ipagdadasal po namin kayo. Tayo naman po, mga kapatid, itaas ang ating mga kamay patungo sa lahat ng ating Ama na nasa ating harapan. Ama naming makapangyarihan, may likha ng langit at lupa. Noong iyong ipinagkaloob sa amin ang iyong buktong na anak na si Jesucristo upang maging aming manunubos, niloob mong ipagkatiwala siya sa ilalim ng pangangalaga ni San Jose bilang kanyang ama dito sa lupa. Hinihiling namin iyong pong basbasan ang lahat ng mga ama na natitipon sa pagdiriwang ito ng banal na misa. Pagkalooban mo po sila ng lakas, buhat sa iyong banal na espiritu upang kanilang mahalin ng may katapatan at pagmamahal ang kanilang asawa. Upang kanilang maitaguyod ng may pagtatyaga ang kanilang mga pamilya. At upang sila'y ay maging huwaran ng mabuting pamumuhay bilang mga Kristiyano. Amin ding inaalala ang lahat ng mga amang naghahanap buhay upang kanilang matustusan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Manatinawa silang matapat sa iyong mga utusan. Manatinawa silang tapat sa kanilang mga sinumpaang pananagutan sa sakramento ng kasal. At iadya mo po sila sa anumang uri ng sakuna at karamdaman sa pangangatawan. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo at sa panalangin ni San Jose, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen.